Mana? Magandang araw sa inyong lahat at lalong-lalo na sa iyo, Ginoong Gamboa. Ngayong araw na ito ay aking tatalakayin ng El Filibusterismo, ang Kabanata 13 na pinamagatang si Julie. Mga dapat nating alamin sa kabanatang ito. Mga tauhan. Dito malalaman natin kung sino-sino ang mga karakter na nandito o makikita natin sa kabanatang ito. Ang mga tauhan. Una na dito ay si Julie. Siya ay ang kasintahan ni Basilio. Siya ay madiskarte sa buhay upang makatulong sa kanyang pamilya. Pangalawa ay si Hermana Bali. Siya ay ang nagpayo kay Julie na magpaalipin upang matulungan si Celo. Tandang Celo, ingkong o ang lolo ni Julie. At ang huling tauhan ay si Padre Camora. Siya ay ang kura ng Tiani at wala siyang galang sa mga kababaihan. Ngayon, tapos na nating malaman kung sino-sino ang mga karakter, susunod naman tayo sa talasalitaan. Dito, malalaman natin kung ano ang nais ipahiwatig ng akda sa mga ginamit niyang salita na makikita natin sa kabanatang ito. Ang talasalitaan, una na dito ay nagpapenitensya, nagtiyaga o nagtiis. Ang nagpapenitensya ay isang mahalagang aspeto sa ating lipunan dahil nagbibigay daan ito ng ating ng pagbabago at pang-unlad sa ating lipunan. Pangalawa ay ang bangungot o masamang panaginip. Ang halimbawa dito ay ang bangungot ng kahirapan ay patuloy na nagpapahirap sa mga pamilya sa Pilipinas. Pangatlo ay ang karalitan o ang sobrang kahirapan. Ang halimbawa nito ay ang isang matinding suliranin ang karalitan sa ating lipunan dahil ito ay nagre-resulta ng unti-unting pagkawala ng ating mga pangunahing pangangailangan. Panaghoy o ang sobrang pag-iyak. Ang panaghoy ng mga tao sa tagalungsod ay nagpapakita ng kawalan ng hustisya at pang-unlad sa ating lipunan o nagpapakita rin ito ng kawalan ng katarungan sa ating lipunan. Ngayon, tapos na tayo sa tauhan at sa talasalitaan. Ngayon, atin namang aalamin kung ano ang mga pangyayari sa kabanatang ito. Dito sa pangyayari ay makikita natin ang mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Una ay ang malaking usapan sa San Diego, ang pagpanaw ni Kapitan Tiago at pagkahuli kay Basilio. Labis namang nalungkot si Julie dahil sa nangyari sa kasintahan. Nung nalaman ng mga tao ang pagpanaw kay Kapitan Tiago, ay naging malaking usapin ito sa kanilang lipunan. Dahil isang kilalang tao doon si Kapitan Tiago. Naging malaking usapin rin ang pagkahuli kay Basilio. At nung nalaman nga ito ni Julie, ang kasintahan ni Basilio, ay labis siyang nalungkot sa nangyari. At labis ang kanyang naging pag-aalala sa kanyang kasintahan. Pangalawa, sa pagnanais na makalaya si Basilio, ay naisip niyang lumapit kay Padre Camora. Ngunit nag-aalangan ito dahil sa maaaring gawin sa kanya. Gayunman, ilang gabi nang binabagabag si Julie sa kanyang panaginip. Dahil nga sa pagkakulong kay Basilio ay naging malaki ang pagnanais ni Julie na makalaya si Basilio at napag-isipan niya na lumapit kay Padre Camora, isang pari sa kanilang lipunan. Gayunpaman, sa kagustuhan man niya na humingi ng tulong ay nagkaroon siya ng maraming agam-agam sa maaaring mangyari sa kanya o maging masamang epekto ng kanyang hakbang. At dahil nga sa pagnanais niya na makalaya o matulungan ang kanyang kasintahan, ay ilang gabi na siyang binabagabag ng mga panaginip. Mga panaginip sa mga maaaring mga masamang kahihinatnan o mga masasamang mga nangyari kay Basilio sa loob ng kulungan. Pangatlo,
Nabalitaan pa nitong nakalaya na ang mga kasama ni Basilio dahil sa tulong ng mga kamag-anak. Naisip niyang wala nang tutulong kay Basilio dahil wala na rin si Tiago. May nabalitaan rin si Julie na tungkol sa pagkalaya ng mga kasama ni Basilio dahil nga sa tulong ng mga kamag-anak ng mga nakulong. Ang pamamaraan pala ng pagkalaya nito ay ang pagbabayad ng pera. Ngunit naisip ni Julie na wala nang maaari pang makatutulong upang makalaya si Basilio dahil sa pagkamatay kay Kapitan Tiago. At dahil dito, napag-isipan ng mga kamag-anak ni Basilio at pamilya ni Julie na maglikom ng pera upang matulungan si Basilio na makalaya. Ngunit ang perang kanilang nilikom ay hindi ito sapat. Pang-apat, ayaw man niya ay nagtungo si Julie kay Padre Camorra bilang nag-iisa niyang pag-asa para sa nobyo. Nagtungo si Julie sa kumbento. Dahil nga sa kagustuhan ni Julie na matulungan na makalaya si Basilio, ay nagtungo na lang siya kay Padre Camorra upang humingi ng tulong dahil para sa kanya, ang paglapit kay Padre Camorra na lang ang nag-iisa niyang pag-asa upang makalaya ang kanyang nobyo na si Basilio. At dahil dito, ay nagtungo si Julie sa kumbento. Kahit nga nagkaroon ng maraming mga agam-agam si Julie sa maaring mangyari sa kanya, ay pinapakita dito na handa niyang isakripisyo ang kanyang sarili upang mailigtas o matulungan ang kanyang minamahal na si Basilio. Panglima, at tulad ng naisip ni Julie, hinalay siya ng pari. Dahil hindi kinaya ang kahihiyang ginawa, tumalon si Julie sa bintana ng kumbento. At dahil nga sa mga naisip ni Julie na mga agam-agam na masasamang maaring mangyari sa kanyang hakbang, ay naging tama nga siya dito. Dahil kabaliktaran ang nangyari sa kanya. Imbis na matulungan niya si Basilio, ay hinalay lang siya ng pari. Dahil nga hindi niya kinaya ang hiya at paghihinayang, ay napag-isipan na lang ni Julie na wakasan ang kanyang buhay sa pagtalon sa bintana sa kumbento. Hindi kinaya ng lolo ni Julie na si Tandang Selo ang nangyari sa apo. Wala siyang makuhang hustisya para sa apo, kaya sumama na lamang ito sa mga tulisan ng bayan. Nung tumalon nga si Julie sa bintana ng kumbento, ay naging epekto nito ay ang kanyang pagkamatay. Nung nalaman nga ito ng lolo ni Julie na si Tandang Selo, ay labis itong nalungkot at labis ang paghihinagpis nito, lalo na nung wala siyang makuhang hustisya sa nangyari sa kanyang apo. At dahil nga dito, ang naging epekto nga sa kawalan ng hustisya, ay sumama na lamang si Tandang Selo sa mga tulisan ng bayan. Nagpapakita ito ng kawalan ng hustisya at katarungan sa lipunan. At ngayon, tapos na nating talakayin kung ang mga dapat alamin sa tauhan, talasalitaan at ang pangyayari. Dadako naman tayo sa kultura na maaari nating makita sa kabanatang ito. Kultura. Una ay ang relihiyoso sa pamamagitan ng paniniwala sa pamahiin ng simbahan. Pinapakita sa kabanatang ito kung paano ang indigestion ay pinapakita sa kabanatang ito na ang pagsakit ng tiyan o ang indigestion ay maaaring makatunog sa pamamaraan ng pagpapahid ng banal na tubig sa kanyang tiyan habang nagdarasal. Ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa relihiyon at tradisyonal na paniniwala. Pangalawa ay ang kulturang sosyal. Isa sa mga pangunahing kultura na maaaring makita natin sa
o nangingibabaw sa kabanatang ito ay ang kulturang sosyal, na ang takot at pangamba ng mga tao sa mga maaaring magkahihinatnan at pagdurusa na maaaring mangyari kay Basilio sa kanyang pagkakakulong. Ito ay nagpapakita kung paano nababalot ng takot at pangamba ang kanilang pananaw sa lipunan. At ngayon, tapos na tayo sa kultura. Ngayon ay ang huli nating aalamin ay ang aral sa kabanatang ito. Unang aral, ang kabanata ay nagpapakita kung paano ang tradisyonal na paniniwala at ritual simbahan ay may malaking impluwensya sa pamumuhay ng mga Pilipino. Pinapakita sa paniniwalang ito kung paano naging sunod-sunuran ang mga Pilipino sa mga paniniwala ng simbahan. Ito ay nagpapakita kung paano ang mga Pilipino ay labis na nagbibigay ng respeto at paghahalaga sa mga tradisyon ng mga paniniwala sa simbahan. Pangalawang aral ay ang reaksyon ng mga tao sa bayan sa mga pangyayari at sa bawat isa ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging mapanuri at mapanagot sa lipunan. Nakita rin natin at napag-alaman rin natin sa kabanatang ito kung paano ang mga tao sa kabanatang ito, kung paano sila nagpapakita ng kanilang kahalagahan ng pagiging mapanuri at mapanagot sa lipunan. Ito ay nagpapakita kung paano ang pakikipag-ugnayan sa ating mga kapwa ay nakakatulong sa ating buhay o sa ating lipunan. At doon nagtatapos ang ating pagtatalakay sa Kabanata 13. Naway meron kayong mga natutunan sa aking naging diskusyon ngayong araw. Yun lamang po at maraming salamat. Manauwi.